Naglabas na ngayon ang team doctor sa LA ng lagay ng injury ni Reeves at possible timeline nito na makabalik sa roster. Base kasi dyan, possible na makabalik nga raw si Reeves sa ongoing first round, lalo na kung mas magiging magandang araw ang recovery niya. Kaya pala sa mga practice game, lumalabas dyan si Reeves. Halos 2 weeks na rin since nakuha kasi ni Reeves ang oblique injury kontra Thunders. 2 to 4 weeks ang recovery timeline niyan. Depende nga raw kung mas mabilis ang recovery. Yung lagay kasi ni Reeves nakikita sa on-court practice, possible magandang sign nga raw yan. Ang first round kasi possible tumatagal ng 4 to 6 games, halos 1 to 2 weeks. Kung umabot nga raw sa game 6 or 7, papasok yan ng 4 to 5 weeks mula sa recovery timeline ni Reeves. Kaya nasa loob ng normal recovery window nga raw yan. Pero base mismo sa team doctor kasi ng LA, mas mababa ang risk ng injury ni Reeves na oblique kumpara sa hamstring injury ni Luka na nagre-re-injury. Kaya nakikita na mas may chance si Reeves kaysa kay Luka na mas maagang makabalik ngayon sa first round, lalo na kung humaba-haba pa ang series game ng mga to. Kaya may optimistic timeline nga raw si Reeves Based sa injury expert na si David Chow, may less risk ang oblique injury kumpara sa hamstring. Mas madaling bumalik basta hindi masakit ang healed na meron nga raw sa injury. Kaya importante nga raw to, ang hamstring injury ni Luka, mataas ang risk na lumala kapag minadali nga raw. Samantalang ang oblique kay Reeves, mas controllable ang risk kung babalik ng maayos. Kaya sinabi dyan ni Chow na mas may chance nga raw talaga si Reeves na makabalik sa first round ngayon, possible mid-series pa. Lalo na kung umabot ng game 5 to 7 ang series na to kontra Rockets. Magkakaroon ng malaking additional sa team offense and playmaking sa Lakers kung makabalik si Reeves. Halos 23.3 points, 5 rebounds, 49% sa field, 36% sa 3. Kaya mas malaking busto sa series nila at malaking tulong kay LeBron. Samantalang sa lagay nga raw ni Luka, based dito kay Chow, hindi pwedeng bumalik si Luka sa first round, hindi pwedeng pilitin. Kailangan nga raw maghintay muna ng natural healing sa muscle nito. Sa kaso kasi ni Luka, grade 2 hamstring strain, kaya may partial tear nga raw talaga sa muscle. At kailangan nga raw talaga nito ng ilang linggong recovery, kaya hindi nga raw pwedeng madaliin dahil hindi pa fully healed at paniguradong pwedeng maging risky pa yan at pwedeng yan yung maging dahilan kung bakit maging prone injury itong si Luka in the near future. Sa normal medical timeline kasi, grade 2 hamstring injury, hindi realistic na makakabalik nga raw agad yan sa unang round. Syempre itatanong nyo kung bakit, kasi yung grade 2 hamstring strain nga raw kasi madalas 3 to 6 weeks talaga ang recovery. Samantalang ang first round ng playoffs 2 weeks lang ang duration, kaya nakikitang mas malaki ang chance na hindi nga raw to makapaglaro sa buong first round. Pero syempre mga pare koy, base nga raw sa mga analyst ngayon, dahil sa special treatment na ginawa ni Luka, possible mas maging maaga ang recovery timeline niya. Dahil pumunta yan sa Europe para sa special treatment dahil ang gusto nga talaga ng Lakers mapabilis yung recovery niya sa hamstring. Kaya inaasahan na possible din mapaaga ang balik niya sa first round o second round kung hindi pipilitin ng Lakers. Parang mas isusugal kasi ng Lakers ngayon yung injury nitong si Reeves dahil hindi nga raw ganun kadelikado at mas malapit yung timeline at duration ng injury recovery niya para sa first round ng playoffs. Malaking boost pa rin naman yan sa team offense at malaking support panigurado yan kay LeBron. Hindi ganun kataas kumpara sa stats ni Luka. Pero yung duo kasi ni Reeves at LeBron nung early at mid-season talagang nagdodomina rin. Halos nag-average sila ng 20 to 25 points per game. Samantalang si LeBron kayang mag-contribute ng 4 to 5 rebounds, 4 to 5 assists per game. Kaya mas balance ang scoring, hindi nga lang daw nakaasa sa isang player. Kung wala si Luka, mawawala ang main ball handler, pero papalit si LeBron na primary initiator, si Reeves secondary creator, plus scorer, combine. Kaya kaya pa rin nga ng mga to mag-generate ng mataas na offense. Kahit walang exact timetable si Reeves, may chance nga raw yung makabalik sa kalagitnaang series. Kapag nangyari, mas magiging stable ang backcourt nila. At habang wala munang Luka at Reeves sa first round, malaki yung butas nila sa team offense. Kaya sinabi ni Redick, all hands on deck. Ibig sabihin, lahat dapat tumulong at mag-contribute. Hindi lang si LeBron ang aasahan nila.
Kahit bench at young players tulad nila Bronny, Nick Smith, Dalton, kailangan nga raw maging ready. Kailangan ng Lakers ng malaking contribution, hindi lang sa starter at role player. Kailangan nila ng contribution ng malaki mula sa bench. Hindi sapat yung LeBron o Hachimura, Luke Kennard lang eh. Yan lang yung inaasahan nila sa opensa ngayon. Kaya kung mid-series ang possible balik ni Reeves, kailangan ng Lakers na mas pahabain ang stretch nila. Hawak nila ang home court sa 1 to 2 games. Kaya kung makakabalik si Reeves sa Game 3, possible na mas tumaas pa nga ang kumpiyansa ng mga to sa series game. Kahit wala pang exact date return si Luka. Kung makakabalik naman si Reeves ng mas maaga, mas malaking boost pa rin naman nga raw ang babalik sa kanila mula sa team offense at playmaking.